Okay, praise the Lord. Maayong gabi sa atong tanan, mga kaigsunan. Welcome back sa ato ang live broadcast, sa ato ang pag-share, pagpaambit sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. So once again, good evening everyone. And this is our program, Kingdom Speak Philippines. Okay, praise the Lord. And of course, atong salamatan ng Dios nga nakahimo kita karon nga makahimo ta pagpamalandong sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. And of course, this is Pastor Ariel Lobaton of Davao City. Kumusta, mga kaigsunan? Live ta no gikan diri sa Davao City, o kung asa man ta maabot karon nga kagabion sa ato ang pagsibya. Amen. Atong itimbaya ang matag usa kanato, mga kaigsuunan. Praise the Lord. So once again, good evening everyone. And of course, ning kagabhion maigsuon, kahimo kita sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Amen. Bisan sa mubo lamang nga mga higayon, mga kaigsuunan, o gusto lang po nako nga itimbaya ang atong mga kaigsuunan nga naa dinha kung asa man sila sa dapit, mga kaigsuunan, sa dapit sa Pilipinas, of course. Amen. So atong itimbaya ang atong mga kaigsuunan kay taon-taon maigsoon natay paambit sa pulong sa Ginoo. Amen. So good evening, Doc Richard. Amen. So di ko magdugay karon, sir, no, mo adto po ko karon sa atong klase. Siguro mga 8 na anak ko sa atong klase. Amen. So I don't know kung saron Lunes o sige after sa atong kaubanan maigsoon mopasok ta sa ato ang klase sa DWSTI. Okay? So thank you, Doc Richard. Of course, kauban nato si Pastor John Sol. Amen. Sister Valeria Johnson o sila Pastor Alfredo Jansol diya sa Bohol, mga kaigsuunan. Praise the Lord. So give evening once again sa tanan nato, mga kaigsuunan. Amen. Diri dapit sa Mindanao o bisan pa sa Visayas at lalong-lalo na sa Luzon area, mga kapatid. So once again, good evening. Amen. So di ta maglangan, mga kaigsuunan, aduna ko'y paambit karon nga mga pulong sa Ginoo aron ato maigsuon nga pamalandungan kini alang sa ato ang pagpadayong pag-alagad diya sa atong buhi nga Dios. Amen. So sa tanang mga nag-comment, mga kaigsunan, o sa tanang mga gustong ipatimbaya atong habol unya after sa sharing sa Word of God, mga kaigsunan. Praise the Lord. So ato ning pamalandungan ang pulong sa Dios, mga kaigsuunan, no? Praise God. Diri sa Matthew chapter 22, amen, verse 22 verse 37 and to 40. Ingon ang pulong sa Ginoo maigsoon sa English na bahin, nag-ingon diri, mga kaigsuunan. Praise the Lord. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thine mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Then sa verse 40, 40, on these two commandments hang on the law and the prophets. Okay, then second verse, mga kaigsunan, atong basahon diri sa libro sa Romans chapter 5 verse 8. Ingon po diri, mga kaigsunan, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ning kagabion, mga kaigsuunan, magisgot ko may tungod sa gugma. Amen. Love is the language of the kingdom. Ang gugma, mga kaigsuunan, mao ang lingwahe diha sa gingharian sa Dios. Amen. So kay kagahapon, man God, niaging mga adlaw, nag-celebrate ang kalibutan sa adlaw kuno sa gugma. Pero sa tinuod lang, mga kaigsuunan, ang gugma baya nato dili lang man sa specific day, but daily we love our family, we love our matag-usa. Amen. We love our brothers and sisters in the Lord.
Amen. And of course, we love our brothers and sisters in the Lord. At labaw sa tanan, we love also our God. Amen. So, ning kagabion, maigsoon, once again, good evening. Ug sa tanang mag-comment, atong basahon unya. After sa ato ay igsoon nga mensahe nini nga pulong sa Dios maigsoon. So, maghimutag mga pag-ampo alang sa pulong sa Dios. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat sa kahigayunan Amahan. Kahimo kami ning kagabhion sa mga pagpamalandong o Dios sa imong mga pulong o banigiyahi ang matag usan nga nagapatalinghog bisan pang imong alagad ning kagabhion o Dios. Dalaygon ka amo kaning gisalig kanimo tugyan Ginoo sa imong gamhanan nga pangalan, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. So once again, good evening og sa tanan nato maigsoon nga nag-appeal sa ato ang Bible study online sa Kingdom of God Bible Study unya sa alas 7:30. So wala sa tay Bible study pero kini nga live akong gisend dito sa mao nga GC so that you can follow mga kaigsunan kay diri nako kini siya i-live mga kaigsunan, I mean i-share ang akong ipaambit kaninyo nining kagabhion, ako na lang i-live mga kaigsunan. Of course, kasama natin mga kapatid si Pastor Edsel Kanatoy galing po sa Luzon po sa Apostolic Church. Good evening po sir, no? So thank you for watching. So this time mga kapatid, siguro minsan kasi mahirapan ako magtagalog, hindi ako makapokus, hindi ako makatuloy-tuloy, but we are trying our best na saksak sinagol no ang salita natin, may Bisaya, may Tagalog mga kapatid kasi may mga kasamahan tayong nakikinig sa atin from Luzon, no? And of course, from Mindanao and Visayas, syempre mga Bisaya raman po na sila God, no? Praise the Lord. So again, once again, maayong gabi at magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran natin sa Luzon po mga kapatid. Okay, so ang topic po natin sa gabing ito, love is the language of the kingdom. So sa Bisaya mga kaigsunan, ang gugma mao ni ang sinultihan diya sa gingharian sa Dios. Amen. So matud pa kining gugma bitaw dili lang man ni siya pagbati, no? Love is not just a feeling mga kapagsunan, no? Hindi lang po ito yung ano sa Tagalog, yung mga feeling mo, yung mga nararamdaman mo mga kapatid. But it is a culture of God's kingdom. Kaya dyan po sa kaharian ng ating Panginoon, amen, ang love po, yung tinatawag nating pagmamahal, amen, this is what we call a culture of God's kingdom. Okay, so kagahapon or last day mga kapatid, yung February 14, no? February celebrates love according to the world, but the world defines love as emotion. But kingdom defines love as commitment and action. Kaya hindi po pwede mga kapatid na sa kaharian ng ating Panginoon, kung sabihin po natin tayo ay nagmahal, tayo po ay nagmahal sa ating mga kapatiran, kung nahigugma ka sa imigsoon, kinahanglan adunay commitment og naay aksyon, no, naibuhat mga kaigsunan. Of course, diha sa kaharian ng ating Panginoon, when you say I love God, so you must commit, no? You must have commitment to love God, and of course, yung meron ding tinatawag nating ano sa Bisaya, sa Tagalog yung buhat, action sa English, gawa mga kapatid. So dapat may gawa din kayo dahil hindi po natin masabi na tayo po nagmamahal sa ating Panginoon yet hindi po natin ginawa yung kalooban ng ating Panginoon as we commit, no, sa paglilingkod sa buhay na Panginoon mga kapatid. Now, the source of love is the King. Kaya God did not fall in love because in 1 John chapter 4 verse 8, He is love. Kaya the source of love is the King. Who is our King? Our Lord Jesus Christ, no? The King of Kings and the Lord of Lords. Kaya kingdom people, kingdom citizen, love because they carry the King's nature. Okay. So dahil po
nasa atin yung nature, yung ano po sa Tagalog ang nature, sa Bisaya pa ang kinaiyahan sa Diyos, mga kaigsoon, ano? Praise the Lord. Busa, the source of love is our King, our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Now, love is a command, not a suggestion, no? Busa, nabasa nato kaganina, you shall love the Lord, no? When you say, you shall love, this is a law of the kingdom. Dapat magmahal ka. Dapat mamahalin mo. Or sino pa man, mga kapatid, most of all, we love God in our life, mga kapatid. No? Kaya sabi nga, you cannot claim kingdom citizen or kingdom citizenship and live in a bitterness, hate, or division. Hindi po dapat nating angkinin na tayo po ay naging bahagi sa kaharian ng Panginoon or tayo po ay citizen ng kaharian, yet meron po tayong mga bitterness, meron po tayong hatred, then there is a division, mga kapatid. So when you say division, yun po ang, sa Bisaya pa, ang pagbahin-bahin diha sa panaghiusa sa lawas ni Kristo, mga kaigsunan. You are going to separate yourself from the body of Christ. Amen. Kaya hindi po pwede. That is a command. You must love, no? You must love the Lord. You must love your family. You must love your neighbor, mga kapatid. Now, love proves kingdom citizenship. Now, in John chapter 13, verse 35, by this all will know. Kaya sabi nga, mga kapatid, not tongues, titles, or position, but love. Hindi lang po sa salita, hindi lang po sa title, hindi lang po sa position na tayo po ay may proyba na tayo ay ilalim sa kaharian ng Panginoon, but dahil po sa ating puso na nagmamahal higit sa lahat, mga kapatid, hindi lang po sa ating Panginoon, and of course to our neighbor, to our family, and to our friends, and even to our enemy, mga kapatid. Kaya ang atong kasing-kasing, kumbaga, ato daw ning i-check, no? So, who you do struggle to love? Kinsa man ang imong gihigugma? Kinsa man gyud ang imuhang na-struggle nga higugmaon? I mean, kinsa ang lisod nimong higugmaon, mga kaigsunan? Nausahay, sometimes po, mga kapatid, hindi po tayo makapagmahal dahil po sa ating bitterness. Now, hindi po tayo makapagbigay ng pagmamahal ng ating kapwa dahil po ay hindi natin sila mapatawad dahil sa kanilang mga nagawa sa atin, mga kapatid. But we need to release forgiveness so that your heart, mga kapatid, amen, magkaroon po ng pagmamahal, amen, doon sa mga kapwa natin. And of course, you cannot love the Lord unless meron po tayong mga tao na meron pong sabihin natin, hindi po natin sila pinatawad sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya love restores authority. So what we mean by authority we have, no? The authority we have is from the Lord. Amen. We have authority to do the will of God. We have the authority to do the things that kabubuton or sabihin po natin, mga kapatid, na kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, covenant love, no? Yung love po, mga kapatid, dapat po ay meron po tayong covenant, no? Because love is not just a feelings but faithfulness. Kaya yung covenant natin, mga kapatid, no, dapat po ay faithful po tayo sa ating pagmamahal. In the book of Hosea, mga kapatid, it's talk about the love, no? The love of Hosea to his wife. Amen. Kahit po alam natin kung sino ang asawa ni Hosea, ngunit hindi po niya binigyan ng, sabihin po natin, hindi niya pagkait yung pagmamahal niya, mga kapatid. Amen. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, amen, you must be loved, mga kapatid. Kaya hindi po tayo mamimili ng tao na mamahalin. Amen. Of course, sometimes po, mayroon po mga tao na mamahalin lang nila pag sila po ay
Kana yung meron din silang makukuha ganon. Amen. So we must love our neighbor, even our enemy, sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, sa pagmamahal po, you must also focus to your family, your marriage life, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga may asawa dyan, amen, kailangan nating magkaroon ng commitment, faithfulness sa ating kasama sa buhay, no? Kaya you must be faithful in your marriage, mga kapatid. Now, of course, to our relationship, no? Karelasyon natin, amen, sa lahat ng mga relatives natin, sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kapatid. And of course, dapat meron pong commitment, no? Kasi kahapon, yung isang araw po, alam po natin na the world celebrate sabihin po nating Love Hearts Daw, no? I mean, tama ba yun? Hearts Day, tama. Month of Hearts, no? Sa ika nga, mga kapatid. Kaya hindi nila alam kung ano talaga ang tunay na kahulugan sa tinatawag nating pagmamahal. Now, sa ating sa gabing ito, tayo po ay sabihin nating tumalakay about love is the language of the kingdom or God's kingdom. Okay. So kingdom love is covenantal, not contractual. Alam nyo ba, mga kapatid, na before po yung mga marriage contract natin, hindi pa po binago yun. Kasi ngayon, yung halimbawa ikaw ay nagpakasal, yung pastor ay mag-issue ng certificate of marriage. But before that, mga kapatid, hindi po yun certificate of marriage. Marriage contract po yun ang nakasulat, marriage contract. So pinalitan po, no? Giilisan to siya og marriage certificate kasi hindi naman kontrata. Hindi naman daw kontrata yung kaminyoon, no? Yung pagpakasal mo sa isang tao, wala namang kontrata yan kasi once na tayo po ay nagbigay ng vow sa bawat isa, sa asawang lalaki at sa asawang babae, ay wala na po yung makapaghiwalay. Sabi ng Bible, kamatayan lamang ang makapaghiwalay. Ngunit, bakit po ang tawag sa atin before ng mga certificate na binigay ng pastor, pari at saka iba pa is marriage contract. No, marriage contract, mga kapatid. So hindi naman ito contractual. Kaya pinalitan ngayon ng marriage certificate. Kaya yung kingdom love is covenantal, hindi po contractual. Yung kung tayo po ay nagmahal sa ating Panginoon, kung tayo po ay nagmahal sa sabihin po nating kalooban ng ating Panginoon sa kanyang kaharian, amen, hindi po ito contractual. Wala po itong deadline, ay sabihin po nating expiration. Hindi lang po tayo maglilingkod sa kaharian na sabihin natong 3 buwan, 1 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon lang, no? Kundi habang may buhay, hanggat hindi pa po babalik si Panginoong Hesus, tayo po ay maglilingkod kasama ng ating Panginoon dyan sa kanyang kaharian, mga kapatid. As a believer, we are of course the ambassador of Christ. We are representative of the kingdom of heaven here on earth. Now, covenant, the kingdom understand covenant. So tayo po ay alam natin po, mga kapatid, ano po yung covenant. No, covenant stay even when feelings change. O kasi yung feeling, minsan po, iba-iba yung feelings. Sa Bisaya pa, yung mood ba, iba-iba yung mood ng tao. Minsan po, nagmahal ang mood niya, minsan po, nagagalit ang mood niya, or ganon. Sometimes, ito po ay not change because feelings change. Ngayon, masayahin. Bukas, hindi masayahin. Ngayon, mapagmahal. Bukas naman ay nagagalit. Yun. Kasi yung feeling po ay nag-change. Ngunit, when you love God, no? Ito po ay covenant. Kahit ano po ang mood mo, you must love the Lord all the time. Amen. Hindi po depende. Hindi po ito depende sa tawag nating mood or feelings natin, no? Kaya sa Tagalog pa sabi nila parang sampungin. Tama ba 'yon?
sa Bisaya pa murag kanang tukar man niya sa isay okay, say dili pod okay, something like that. Kaya ang pagmamahal po, God's love sa Panginoon, God's love or God loves us faithfully even when we fail. Kaya yung Panginoon po mga kapatid, kahit hindi po tayo sometimes sumunod sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay na-feel na tayo po ay napakyas. Sa Bisaya pa, tayo po ay minsan ay sa Tagalog yung failure. Ngunit ang ating Panginoon mga kapatid ay He is faithful pa rin sa pagmamahal niya sa atin. Kaya love requires sacrifice. Kaya first of all, si Jesus Christ po ang unang nagsakripisyo doon po sa cross ng Kalbaryo upang tayo po ay makapag maramdam na minahal tayo ng ating Panginoon. Kaya love requires sacrifice. Ephesians chapter 5 verse 25 sabi nga, Christ loved the church by giving Himself. Kaya dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoon, siya po ay namatay doon sa cross. Kaya yung true love po, meron pong cost ito. No? True love costs something. Kaya even Jesus Christ, He died, no? He gave His life for His people. Amen. Kasi mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya yung faithfulness is love in action. So love show up, stay loyal, keeps promises, and faithfulness reflects God's character. Kaya kailangan po natin mga kapatid, tayo po ay faithful sa pagmamahal, kasama po yung gawa. No? Kasi may nagsabi pong, mahal kita pero wala sa gawa mga kapatid. Kaya yung husband and wife, you must renew your covenant each other. Yung mga single pa dyan, no? Don't chase feelings. Huwag niyong, sa Bisaya pa, ayaw sigig, unsay tawag na kanang sigig, balhin-balhin ang gugma. No? Lipat-lipat yung pagmamahal. May minahal doon, may minahal dito, may ganon. But as a single, you must prepare for covenant. Ihanda nyo ang sarili nyo upang kayo ay magmahal, magbuo ng pamilya, including God in your life, mga kapatid. Kaya, as also a church, the church must stay faithful to the vision and to your calling. Amen. Kaya, sabihin po natin mga kapatid, na love your neighbor. Now, kingdom love in action. Kaya, pag tayo po'y nagmamahal sa bawat isa, amen, lalong-lalo na po ang pagmamahal natin sa kaluluwa, tayo po ay magpagamit sa kalooban ng Panginoon so that we can share the gospel of the kingdom to our neighbor. Okay, kasi yung kingdom love in action po yon mga kapatid. No? Kagaya ng Good Samaritan. Halimbawa po yung Good Samaritan. Alam nyo ba yung Good Samaritan? Bakit tinawag siya ng Good Samaritan? Kasi all Samaritans are bad people. Para sa Israel, kalaban po. Kalaban ng mga Israelites ang Samaritan. Ngunit, yung may isang tao na malapit nang namatay, una, nainiaging Parisiyo. No? Same sila Israelites. Pangalawa, yung Levites, mga kapatid, or vice versa, hindi ko nakalimutan ko sinong nauna. Yung Levites ba, yung para sa Pharisees ba? Yun. Hindi nila po pinansin yung kaluluwa o yung tao na malapit na pong namatay. 50-50 na po yung buhay. Ngunit yung dumaan po ang isang Samaritan, tinatawag siya ng ating Panginoon na Good Samaritan dahil tinulungan niya ang tao na malapit na pong mamatay. Kaya, ginagamot niya ang mga sugat. Dinala niya sa hospital or tinatawag nating bahay na sa Bisaya, mangguna, balay abutanan. So dito iyang pabilin o iyang atiman mga kaigsuunan. Kaya tinatawag po ang isang taong Good Samaritan kasi
meron po siyang pusong nagtutulong. Now, tayo po mga kapatid, no, kahit minsan kalaban natin ang mundo, ngunit ang ating Panginoon, mahal niya ang tao sa mundo. So we must also share the love of God through the people na hindi po nakakilala sa ating Panginoon. At yung kaluluwa nila ay hindi pa po naligtas. Kasi we are talking about spiritual. Minsan po nakikita natin ang mga tao, 50-50 na po yung kaluluwa nila. Pwedeng mapunta sa impyerno or pwedeng mapunta sa langit. Kaya kailangan natin tulungan sila so that 100% sila po ay makapunta sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya love your neighbor. Amen. Ipairal po natin yung pagmamahal. Kasi minsan po yung pagmamahal na overuse kasi yung love. Ngunit hindi po natin ito binigyan ng pansin. Dapat po ang pagmamahal talaga ay hindi lang po sa ating pamilya, sa ating kapatiran. We must also love people na nangangailangan po ng kaligtasan. Now, kingdom love cross boundaries. Tulad ng race, class, background, don't matter in the kingdom. Kaya yung pagmamahal po sa kaharian ng Panginoon, hindi po tayo namimili kung sino po. Minsan po tayo namimili na, ito mayaman, ito mahalin natin ito, alagaan natin ito, mayaman sila. No, hindi lang po yan sa status ng tao. Hindi lang po yan sa race nila, hindi po yun sa tribes nila. Ngunit lahat ng mga tao po, mga kapatid, ay deserve na mahalin dahil meron po din silang kaluluwa. No? Kaya dapat natin, mga kapatid, bigyan ng, sabihin po nating, pagmamahal ang mga nangangailangan po, mga kapatid. So sabi nga, love is compassion with action. Kaya pag tayo po'y nagmahal, pero wala po tayong ginagawa, katulad ng Samaritan, the good Samaritan, hindi po siya nag-preach, ngunit siya po ay tumulong. So that is what we call practical na binigay niya na pagmamahal sa nangangailangan, mga kapatid. Kaya minsan po yung mga pastor natin, okay lang po, maganda po tayong mag-deliver ng sermon about love of God, pero hindi po nakikita sa ating mga gawa. Kasi before po, mga kapatid, no, mayroon po mga nagsabing minahal po namin kayo. Amen. Pero hindi po nila binigay o hindi po nila panakita. There is no action how to sabihin po nating paano nila iparamdam yung pagmamahal sa tao, mga kapatid. So sa Bisaya pa, naagyo tay buhat kung naluoy ta sa mga tao, amen, nga ang ilahang kalag, maimperno, so ato silang adtuon, ato silang walihan, ato silang sharean sa pulong sa Ginoo so that they will know na sila po ay minahal ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo mamimili ng mga tao. So minsan po may magsabi, may Bible study, may magpa-Bible study. So taga saan? Taga squatter area. Mahirap doon kasi ganun-ganyan. No? Pag may magsabi, may magpa-Bible studies, taga saan? Doon sa subdivision. Sige, puntahan natin, mayaman yun. Praise the Lord. So ito pong pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa kaluluwa ng nangailangan ng kaligtasan, mga kapatid, hindi po dahil sa pera, hindi po dahil meron po tayong makukuha sa kanila. Ngunit tayo po ay nag-preach, tayo po ay naglilingkod dahil po para po sa expansion sa kaharian ng Panginoon at para po sa sabihin po nating to glorify God in our lives, mga kapatid. Alam nyo, sabi na ng Bible, kung isa ka kalag, muduol sa tiilan sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon, libuan ka mga manulunda ang magakalipay. So in other words, we give honor, we give glory to God when one soul, amen, repent and come to the Lord Jesus Christ. Kaya the church is God's love ambassador. As a pastors, as a believers, tayo po yung representative ng pagmamahal ng ating Panginoon. We don't just talk about love, we demonstrate it. No, hindi lang po natin sabihin or
isabi or i-preach yung pagmamahal, but we also demonstrate the love of God to the people. Kaya hindi lang po tayo, mga kapatid, mananatili kung saan tayo, pupunta tayo sa mga tao, amen, na nangailangan po ng pagmamahal. Now, serve the poor, rather. Amen. Alagaran na to, paglingkuran natin yung mga mamahirap, then forgive enemies, then help the hurting. Tulungan natin yung nasasaktan, at patawarin natin yung mga kaaway, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, love your enemy. Kaya kahit sino pa yung mga sabihin po nating nag-aapi sa atin or sinaraan tayo, ginawan tayo ng istorya na hindi po maganda, amen, tayo po ay magbigay ng tinatawag nating forgiveness. Amen. Kaya si Jesus nga, sabi niya, hindi nila alam, no, forgive them for they don't know what is they're doing, mga kapatid. Kaya minsan po, meron pong mga sabihin po natin na merong mga yung away-away ba sa Bisaya